Ito mga kababayan, magandang pag-usapan to, itong topiko natin. Usually, ito po yung tinatanong ng mga kababayan natin. Hi! Magkano nga ba ang kikitain sa ganitong klaseng rice mill machine? Kikita ba ako dito? Maliit lang eh. At saka hindi siya mabilis. Yung per hour niya, 300 to 350 kilograms per hour lang, palay, input. So, kikita ba ako dito? Marami po tayong dapat i-consider mga kababayan tungkol po sa computation kung paano kumita dito. Siyempre, bumili kayo ng rice mill machine, yung iba gusto nila pang personal use. Yung iba naman gusto nila pang negosyo. Sa mga kababayan natin na nagbabalak na gawing negosyo ito, kapag gusto nyo pang negosyo ang rice mill, kahit maliit lang, kikita rin naman po kayo dito. Meron tayong apat na kailangan dapat i-consider. Apat, hindi 5. Una, kung ilang sako ng palay ang kayang i-mill sa isang araw. Pangalawa, magkano ang singil sa milling fee. Pangatlo, operating expenses. Yun po ang kailangan nating dapat i-consider. Pangapat, estimated income. Karamihan po sa mga nagtatanong dito sa atin, Sir, kailan ba ako magka-ROI? ROI agad? Sa ganitong klaseng business, maraming challenges. Sa totoo lang po. Hindi po lahat ng mga kababayan natin naging ang balak po talaga, ang pinakaano po talaga nila ay maging kumita. Yung iba naman po ay gusto nila, meron lang silang sariling kunuhan. Gusto nila personal use, hindi na nila kailangang pumunta sa malayong lugar para magpamil. Alam niyo ba mga kababayan, meron din tayong mga client na merong mga negosyong bigasan. Kasi, yung problema nila, minsan kasi umaangkat sila sa mga malalaking rice mill. Mas mataas ang presyo. Pero, dito, kapag ang gagawin mo ay magba-buy and sell ka, bibili ka ng mga sako-sakong palay, and then papamil mo dito sa sarili mong rice mill, binta mo na bigas. Di ba mas malaki ang kikitain mo? Pero dito, i-discuss muna natin, ito, cellphone muna ang gagawin ko, maging calculator. Sana po comment lang kayo kung meron kayong hindi nagustuhan dito sa video na to, para gawin din natin sa susunod nating mga video. Una, ilang sako ba ang kaya niyang email sa isang araw? Ito, 300 to 350 kilograms per hour. Ibig sabihin, 6 hanggang 7 sakong palay sa isang oras. Sa isang araw, kapag 10 hours, gawin natin 10 hours. Sa 10 hours, ibig sabihin, kaya niya mga nasa 60 hanggang 70 sacks ng palay. Pero kadalasan po, ang iba kasi hindi parehas eh. Yung iba, ang charge nila per sako sa milling fee. Yung iba naman per kilo. Yung iba naman per lata. So, hindi ko po masasabi kung accurate ito yung computation ko. Pero kayo po ang nakakaalam. Pero ito para sa mga baguhan, para at least may idea, magka-idea kayo. For example, i-compute ko para i-record ko na lang rin dito sa cellphone ko para at least alam nyo kung paano. Okay. Ay, hindi pala ako makakapagpa-record ngayon kasi monitor ako dito sa video ko. Okay. So, ganito. Compute ko. Yung iba, 7 pesos per kilo na yata ngayon eh. Sa mga kunuhan, sa ibang probinsya, 7 pesos per kilo na ang singila nila. Yung iba, 5 pesos. Dahil yun ay krudo ang kanilang ginagamit. Siyempre, kailangan nilang magtaas ng presyo dahil tumaas na rin ang krudo. Pero dito, kahit hindi nyo gawing 7, kasi mura lang naman ang kuryente dito. Hindi masyadong malaki. Ang mataas lang dito expenses ay ang urethane, yung nagbabalat ng palay. Yun po ang kadalasan na pinapalitan. Pero, kukompute din natin yan later. Dito, sa computation, for example,
150 per sacks. 150 pesos. Sa isang oras, 150 times 6. Sa dalawa, 300. Sa apat, 600. Apat, 600, tama? 150 isa eh. 150 isang sako. 150. Kapag 150 ang isang sako, 300 sa dalawa, 600 sa apat, 600 plus 150 plus 300. 900 sa anim. Tama? Tama. Kasi 300, 600, 369, 900. Sa anim na sako ng palay, 900 ang kita nyo. Correct me if I'm wrong kung magkano yung Yung iba kasi per kilo. Kapag per kilo ang singilan, ito. Gawin natin, for example, 5 pesos per kilo. Ilang kilo ba sa isang sako? Times 50. Times 50. 250. Mas malaki. 250 per sacks. Oh, mas malaki yung kitain. Yung iba nga 7. Kaya lang, yung iba naman, computation nila sa bigas na. So, for example, 7 times 50.